Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mga nagdaang taon, malinaw na unti-unting binabago ng Pilipinas ang itsura ng ating national defense at disaster response capabilities. Hindi man palaging headline grab ang mga balitang ito, ang mga galaw na nangyayari ngayon ay may pangmatagalang epekto sa kakayahan ng bansa, lalo na sa logistics, humanitarian assistance, at maritime security. Dalawa sa mga pinakabagong development ang dapat nating tutukan. Una, ang nalalapit na pagdating ng kauna-unahang C-130J-30 Super Hercules ng Philippine Air Force, at pangalawa, ang desisyon ng Philippine Coast Guard na hindi muna i-prioritize ang pagbili ng helicopters at mag-focus sa surface assets. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang mas malaking balita para sa Philippine Air Force. Ayon sa impormasyon mula kay Sir Montero Max, inaasahang darating na sa Pilipinas ngayong July 2026 ang unang batch ng tatlong brand new C-130J-30 Super Hercules transport aircraft na binili ng Pilipinas mula sa Lockheed Martin ng Estados Unidos. Ito ay hindi second-hand, hindi refurbished, kundi brand new aircraft, isang bagay na bihirang mangyari sa kasaysayan ng PAF pagdating sa heavy transport platforms. Para mas maintindihan kung gaano ito kahalaga, balikan muna natin ang kasalukuyang sitwasyon ng PAF pagdating sa airlift capability. Sa loob ng maraming dekada, ang workhorse ng Philippine Air Force ay ang C-130H Hercules. Matibay, subok na, at napakaraming beses nang napatunayan ang silbi, mula combat support hanggang relief operations. Pero hindi natin maitatanggi na tumatanda na ang mga airframe na ito. Kahit gaano kaayos ang maintenance, may hangganan ang teknolohiya at structural lifespan. Dito pumapasok ang C-130J-30 Super Hercules. Ang C-130J ay hindi lang simpleng upgrade, isa itong generational leap. Mas mahaba ang fuselage ng J-30 variant kumpara sa standard C-130J, kaya mas marami itong kayang isakay, mas maraming tropa, mas maraming relief goods, mas maraming kagamitan. Mas malakas ang makina, mas fuel efficient, at mas advanced ang avionics. Sa madaling salita, mas malayo ang lipad, mas mabigat ang karga, at mas konti ang maintenance burden kumpara sa lumang variants. Para sa isang bansang archipelagic tulad ng Pilipinas, napakahalaga nito. Isipin natin ang senaryo ng isang malakas na bagyo na tumama sa Visayas o Mindanao. Nasira ang mga daungan, sarado ang mga kalsada, limitado ang akses ng mga barko. Ang unang linya ng tulong ay kadalasan galing sa ere. Mas mabilis makarating ang relief, mas maraming supply ang maipapadala sa isang lipad, at mas madali ring mag-evacuate ng mga sugatan o stranded civilians. Hindi lang ito para sa disaster response. Sa military perspective, ang C-130J-30 ay critical sa rapid troop deployment, resupply ng mga forward operating units, at kahit sa international missions gaya ng peacekeeping o joint exercises. Ibig sabihin, mas nagiging credible ang Pilipinas bilang regional partner at hindi lang recipient ng tulong, kundi contributor din. Importante ring banggitin na 3 unit ang binili ng Pilipinas. Para sa iba, baka isipin na maliit na bilang ito. Pero sa realidad ng budget constraints at operational requirements, malaking hakbang na ito. Ang 3 bagong aircraft ay maaaring magsilbing backbone ng PAF Heavy Airlift Fleet habang unti-unting near-retire o binabawasan ang paggamit ng mas matatandang C-130H. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang balita, isang desisyon na maaaring mag-ulat ang ilan, ang Philippine Coast Guard ay hindi muna i-prioritize ang pagbili ng helicopters sa ngayon. Ayon sa tweet ni Herbie, isang kilalang Philippine Defense Insider, ang kasalukuyang priority ng PCG ay ang surface assets, hindi rotary wing aircraft. Ito ay kaugnay ng Maritime Disaster Response Helicopter Project na may 7 unit sana, na popondohan sa pamamagitan ng ODA financing mula sa Japan at South Korea. Sa ngayon, ayon sa Department of Transportation, hindi pa raw nasusunod ng DepDev ang instructions ng ICC Technical Board para mapabilis ang proseso ng ODA financing para sa proyektong ito. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na aspeto? Una,
Hindi ibig sabihin na ayaw ng PCG ng helicopters o hindi nila kailangan ang mga ito. Sa katunayan, napakahalaga ng helicopters sa maritime search and rescue, medical evacuation, at disaster response. Pero sa kasalukuyang strategic environment, mukhang mas pinipili ng PCG na i-maximize muna ang limited resources sa mga surface assets, mga barko, patrol vessels, at disaster response ships. May loika ito kung susuriin natin ng mabuti. Ang Philippine Coast Guard ay nasa frontline ng maritime domain awareness ng bansa. Sila ang unang humaharap sa mga insidente sa dagat, mula sa maritime accidents, oil spills, hanggang sa harassment at gray zone activities sa West Philippine Sea. Para magawa ito ng epektibo, kailangan nila ng sapat na bilang ng barko na kayang manatili sa dagat ng matagal, may sapat na sensors, at may kakayahang mag-rescue ng maraming tao. Kung may helicopter ka pero wala kang sapat na barko na magsisilbing base o platform, limitado rin ang silbi nito. Ang helicopter ay force multiplier, pero kailangan muna ng matibay na force na imi-multiply. Kaya makikita natin na mas pinaprioritize muna ng PCG ang pagpapalakas ng kanilang fleet ng surface vessels bago magdagdag ng aerial assets. May isa pang mahalagang factor dito, ang bureaucracy at financing. Ang ODA projects, lalo na kapag involve ang maraming ahensya at international partners, ay kadalasang mabagal. May ICC technical board requirements, may feasibility studies, may negotiation sa terms ng loan o grant. Kung hindi pa nasusunod ang mga technical instructions, natural lang na maantala ang proyekto. Sa halip na ma-stuck sa isang delayed program, mas pinipili ng PCG na ituloy ang mga proyektong mas mabilis ang implementation at mas agarang epekto sa operational capability. Kung pagsasamahin natin ang dalawang balitang ito, makikita natin ang mas malaking larawan ng Philippine defense and security posture. Sa isang banda, ang Philippine Air Force ay nagpapalakas ng strategic airlift capability sa pamamagitan ng acquisition ng C-130J-30. Ito ay investment sa mobility, flexibility, at rapid response, hindi lang sa panahon ng digmaan kundi lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa kabilang banda, ang Philippine Coast Guard ay nagpapakita ng pragmatic approach sa capability development. Sa halip na sabay-sabay bilhin ng lahat ng assets, pinipili muna kung alin ang may pinakamalaking epekto sa kasalukuyang operational needs. Surface assets muna ngayon, aerial assets kapag handa na ang financing at proseso. Makikita rin dito ang isang mahalagang aral, hindi sapat ang bumili lang ng kagamitan. Kailangan tugma ang timing, financing, training, at sustainment. Ang helicopter, halimbawa, ay hindi lang one-time purchase. May maintenance, spare parts, pilot training, at operational costs na kailangang isaalang-alang. Kung hindi pa handa ang buong ecosystem, mas makabubuting ipagpaliban muna kaysa bumili ng asset na hindi fully utilized. Sa huli, parehong balita ay nagpapakita ng isang mas mature na approach sa national capability development. Hindi ito tungkol sa pa-impress o headline value. Ito ay tungkol sa long-term planning, realistic assessment ng kakayahan, at pag-align ng acquisition sa tunay na pangangailangan ng bansa. Ang pagdating ng unang C-130J-30 Super Hercules ngayong July 2026 ay isang milestone para sa Philippine Air Force at sa buong bansa. Samantala, ang desisyon ng PCG na unahin ang surface assets ay isang paalala na minsan, ang pinakamatalinong hakbang ay hindi ang pinakamabilis o pinaka-exciting, kundi ang pinaka-practical. Sa mga susunod na taon, makikita natin kung paano magbubunga ang mga desisyong ito, sa mas mabilis na disaster response, mas matibay na maritime presence, at mas handang Pilipinas sa harap ng anumang hamon, natural man o gawa ng tao.